Sir, sa nakaraang topic natin, naipaliwanag na natin kung bakit mahal ang kuryente sa Pinas. Pero ngayon, gusto kong tutukan natin mismo ang Meralco at ang iba pang power distributors. Pakibisto mo nga ang 100% modus sa loob ng orange bill na yan. Brad, welcome sa Meralco Pit. Tama ka, tapos na tayo sa macroeconomics ng kuryente. Ngayon, dumiretso tayo sa micro hocus pocus. At bago tayo lumalim sa mga viewers natin sa Visayas, Mindanao at malalayong probinsya, huwag kayong pakampante. Hindi lang ito para sa mga taga Maynila. Meralco man yan, Veco, Beneco, o kung anong eco pa ang nasa pangalan ng kooperatiba nyo. Iisa lang ang modus niyan. Iba-iba lang ang kulay ng logo, pero pare-pareho ang kulay ng budget natin pagdating ng bayaran, black and white. Kasi ubos. Buong Pilipinas, hostage ng iisang sistema. Ito ang kumpanyang hindi mo pwedeng hiwalayan. Kahit saktan ka nila, kahit lokohin ka nila sa presyo, no choice ka. Para kang nasa toxic relationship, sinasaktan ka na pero di mo maiwan. Bakit? Kasi kapag nag-walkout ka, dilim ang bagsak mo. Hawak nila tayo sa leeg, kulang na lang lagyan tayo ng collar at tali. Himayin natin ang 100% modus operandi kung bakit laging shocking ang bill mo. Kahit hindi ka naman nag-aircon at electric fan lang na number 1 ang gamit mo. Unahin natin ang pinakamatindi, ang system loss charge o ang tinatawag kong ang yellow modus. Tignan mo ang bill mo, Brad, may nakalagay dyan, system loss. Ano yan? Ibahin natin ang kwento para mas ramdam mo. Ganito yan, bumili ka ng isang malaking bloke ng yelo. Yung delivery boy, si Meralco, isinakay sa truck yung yelo papunta sa bahay mo. Habang nasa biyahe, dahil mainit at malayo, natunaw yung ibang parte ng yelo. Tapos habang traffic, may jumper na sumampa sa truck at kumuha ng yelo para sa halo-halo niya. Sarap ng kain niya, libreng yelo eh. Pagdating sa bahay mo, kalahati na lang ang yelo, maliit na lang. Pero ang sisingilin sa'yo ng Meralco, presyo ng buong bloke pa rin. Ikaw ang magbabayad ng yelong natunaw o yung technical loss. Ikaw ang magbabayad ng yelong ninakaw ng jumper o yung non-technical loss. Bakit? Kasalanan ko ba na hindi nyo nabantayan ng truck nyo? Ano ako, security guard? Kasalanan ko ba na luma ang equipment nyo kaya natutunaw ang kuryente sa kable? Sa ibang negosyo, kapag nawalan ka ng paninda, lugi ng may-ari yon. Pero sa Meralco, kapag nawalan sila, consumer ang magbabayad. Ang tawag dyan, passed on inefficiency. Sagot natin ang kapabayaan nila. Buti pa sa pag-ibig, pag may loss, move on. Dito, pag may loss, bayad on. Isunod natin ang generation charge at ang sweetheart deals. Ito ang pinakamalaking parte ng bill, mahigit 50%. Ang linyahan ng mga yan, wala po kaming kita dyan. Pass-through lang po yan. Binabayad namin yan sa power suppliers o Gencos. Oo, totoo yan sa papel. Pero teka lang, sino ba ang may-ari ng mga power suppliers na yan? Sino ang may-ari ng planta na binibilhan ng Meralco? Pag sinilip mo ang corporate structure, aba, sister company din pala nila or may cross-ownership. Iisang pamilya o grupo ng kumpanya ang may-ari ng distribution, Meralco, at generation, MGen o power plants. Parang incest sa negosyo, magkakamag-anak lang ang nagpapalitan ng pera. So ano ang modus? Bibili ang Meralco ng kuryente sa sarili nilang planta sa mahal na presyo. Bakit sila bibili sa iba na mura kung pwede silang bumili sa kapatid nila kahit mahal? Ang ending, si Meralco distribution side walang kita. Pero si sister company generation side tumutubo ng limpak-limpak. Ang tawag dyan, transfer pricing o sweetheart deals. Nililipat lang ang pera mula sa kaliwang bulsa papunta sa kanang bulsa habang tayo ang nagpupuno ng laman ng parehong bulsa. Magic! Nawala ang pera mo, napunta sa kanila, pero wala daw silang kinita. Dumako naman tayo sa bill deposit o ang the sleeping money. Nung nagpakabit ka ng kuryente, nagbayad ka ng bill deposit. Ang sabi sa batas o Magna Carta for Residential Electricity Consumers, dapat ibalik yan sa consumer after 3 years kung good payer ka, kasama ang interest. Tol, tanungin kita, nakuha mo na ba ang deposit mo? Karamihan sa atin, hindi. Mas madali pang hanapin ang nawawalang city ng Atlantis kaysa sa refund na yan. Bakit? Kasi pahirapan mag-refund. Hindi ka nila kusa na sasabihan na, Sir, kunin nyo na, deposit nyo. Hihintayin nilang ikaw ang magmakaawa. At pag nag-apply ka, ang daming requirements. Nawala mo lang ang lumang resibo noong 1990, denied na. Ano to, history class? Kailangan itago ang papel ng 3 dekada? Saan napupunta ang bilyong-bilyong bill deposit na hindi na-claim? Nasa bangko ng Meralco. Ginagamit nilang kapital. Kumikita ng interest para sa kanila, imbes na sa atin. Ang tawag dyan, unclaimed wealth. Pag-usapan din natin ang universal charges at fit all. Tignan mo ulit ang bill. Ang daming maliliit na charge. Missionary electrification, environmental charge, stranded contract costs. Ano tayo? Charitable institution. Tayo ang nagbabayad ng utang ng gobyerno o NPC nung nalugi sila dati. Tayo ang nagbabayad para magkakuryente sa liblib na lugar na okay lang sana. Pero dapat gobyerno ang sumagot niyan, hindi direct charge sa consumer. Tayo ang nagbabayad ng feed-in tariff o fit all para sa mga renewable energy companies. Para tayong pambansang sponsor. Lahat ng kapalpakan ng energy sector noon at lahat ng investment ngayon sa bill natin kinukuha.
Kulang na lang pati merienda ng gwardiya ng Meralco, i-charge pa sa atin bilang security fee. Isingit natin ang meter reading magic o ang the bill shock. Naranasan mo na ba? Wala kang binago sa gamit. Pareho lang ang aircon, pareho lang ang TV. Pero biglang dumoble ang bill mo ngayong buwan, magrereklamo ka sa Meralco. Sasabihin niya, baka po sira ang metro nyo, i-check natin. O kaya, estimated reading po kasi nung nakaraan, ngayon lang na actual. Kapag estimated, mababa. Kapag actual, biglang lobo. Minsan iniisip ko, yung nagbabasa ng metro, nanghuhula lang yan eh. Many mo, 10,000 ang bill mo. Ang masakit kapag overcharge ka, ang tagal bago i-refund. Minsan credit lang sa next bill. Pero kapag ikaw ang hindi nakabayad, putol agad, walang awa. Darating ang kontraktor na nakamotor, may dalang pliers, daig pa ang ninja sa bilis. Click! Dilim ka na, ang bilis ng kamay sa pagputol. Daig pa ang snatcher sa recto, pero ang bagal ng kamay sa pag-refund. Daig pa ang pagong na may rayuma. Ang tawag dyan, power trip. At ang pinakaugat ng lahat, ang guaranteed return o PBR. Ang Meralco ay nasa ilalim ng performance-based regulation. Ibig sabihin, ang gobyerno o ERC ay nagsiset ng guaranteed rate of return o kita para sa kanila. Bawal silang malugi. Kapag tumaas ang gastos nila, pwede nilang ipasa sa atin. Kapag bumagyo at nasira ang poste, pwede nilang i-file as rate recovery. Tayo magbabayad ng bagong poste. Negosyo to na sure win, risk-free business, sana all. Samantalang tayo, kapag nalugi ang negosyo natin dahil sa mahal ng kuryente, wala tayong guaranteed return. Guaranteed sakit ng ulo lang. Pero Brad, tanungin natin ang pinakamabigat na tanong. Bakit hinahayaan lang ito ng gobyerno? Ilang presidente na ang dumaan? Bakit walang nakasolusyon? Ang sagot dyan ay nasa kasaysayan. Yung tinatawag nating EPIRA Law Budol. Ito ang Republic Act 9136. Ang ibig sabihin niyan, Electric Power Industry Reform Act of 2001. Tandaan yung taon, 2001. Pinirmahan niya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang pangako nila noon sa taong bayan, kapag pinasa natin to, magkakaroon ng murang kuryente, magkakaroon ng competition, gagamitin daw ang free market para bumaba ang presyo. Pero anong nangyari? Nabudol tayo. Ito pala ay isang malaking modus para ibenta ang mga planta ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya. Ang akala natin magpapagalingan sila sa pagpapababa ng presyo. Yung pala magkakasundo sila sa pagpapataas. Ang tawag dyan cartel. Binenta sa private sector pero monopolyo naman ang pumalit. Iilang pamilya lang ang humawak. Dahil negosyo na yan, ang priority nila ay profit, hindi public service. Kung gobyerno sana ang may hawak niyan hanggang ngayon, subsidize yan. Walang tubo na ipapatong. Ang layunin ay serbisyo, hindi bilyong bonus ng executives. Tignan mo ang ibang bansa na mura ang kuryente, madalas state-owned ang power grid nila. Dito, oligarch-owned. At bakit hindi magalaw ng Pangulo? Kasi nakatali ang kamay nila sa posas na EPIRA. At aminin na natin, Brad, sino ba ang nagpopondo sa kampanya ng mga politiko tuwing eleksyon? Di yung mga may-ari din ng dambuhalang kumpanya. Alangan namang kagatin nila ang kamay na nagpapakain sa kanila. Kaya kahit anong reklamo natin, change is coming daw. Pero sa bill ng kuryente, charge is coming lang ang totoo. Kaya ano ang resulta, Brad? Ang Pilipinas ang may isa sa pinakamahal na kuryente sa Asia. Mas mahal pa tayo sa Thailand, sa Malaysia, sa Vietnam. Kaya ang mga foreign investors ayaw magtayo ng factory dito. Bakit sila magtatayo dito? Kakainin lang ng Meralco bilang kita nila. Kaya walang trabaho. Kaya mahal ang bilihin. Lahat yang konektado sa mahal na kuryente. Ang Meralco ay hindi lang basta kumpanya ng ilaw. Sila ang gatekeeper ng ekonomiya. At sa ngayon, ang gate na yan may toll fee na napakamahal. Tayo ang captive market. Wala tayong choice kundi magbayad. Magtipid ka man, patayin mo man ang ilaw, bunutin mo man ang rep, andyan pa rin ang fixed charges, andyan pa rin ang system loss. Kahit magkandila ka, baka singilin ka pa rin nila ng candle lighting fee. Kaya sa susunod na dumating ang Meralco bill na kulay orange, huwag ka nang magtaka kung bakit parang nakukuryente kapag hawak mo. Dahil ang papel na yan ay patunay na sa bansang ito, ang liwanag ay negosyo at tayo ang ginagawang gatasan. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ang tamang description sa Meralco, sa kumpanyang ito na nagbibigay ng liwanag pero nagdadala ng dilim sa bulsa, simple lang, Brad, ang Meralco, liwanag na nakakabulag. Kasi pagkita mo ng bill, magdidilim ang paningin mo sa galit.